Hi everyone. Our topic for today is responsibility or pananagutan. Please open our Bibles to Genesis chapter 3, verse 12 to 13. It's Genesis chapter 3, verse 12 to 13. I'll show you. Kita ba? There you go. Yan, mas better na ba? Okay. Yes, Adam admitted, but it was the woman you gave me who brought me the fruit, and I ate it. Then the Lord God asked the woman, "How could you do such a thing? The serpent tricked me." She replied, "That's why I ate it." Oh. So, responsibility, no? So, natempt si Eve, and then shinare niya kay Adan or kay Adam. Yeah. So, let's proceed to the main topic. Pananagutan. Saan siya? There. So, it didn't take humankind very long, according to Genesis, to learn the blame game. Hindi nagtagal ang sangkatauhan ayon sa Genesis upang matutunan ang larong paninisi, 'di ba? So nangyayari kasi pag nagkamali, imbis na aminin na lang na nagkamali, ang nangyayari parang hindi kasi ginawa niya sa akin kaya ginawa ko rin sa kanya, parang gano'n. So sinisisi, no? Yun yung pinaka ano hindi siya nagte-take ng responsibilidad or ng pananagutan niya kung ano nagawa niya mali, kundi ang ginagawa niya ay isinisisi niya rin. Siya na una pong bumastos sa akin, so binastos ko na rin po siya. Parang ganon. Or siya po yung naunang hindi nagre-reply sa mga messages ko. Pero kaya hindi ko na rin po siya nire-replyan. So nagkagulo-gulo na, no? So naninisi, no? Hindi niya po sinarado yung gate, kaya po nakapasok yung magnanakaw. Parang ganon. Or hindi niya po tinalian yung aso, kaya po nakalabas yung alaga natin. Ganon, kaya nawala, 'di ba? So, yun. So, ang gagawin is maninisi na lang, 'di ba? Isisisi na lang yung mga pangyayari. Kasi kahit panahon pa nga nila Adan at Eva, natutunan na nila yun, yung yung pagpaninisi ng tao, no? Para hindi sila masisi, itutuon nila sa iba. Yan. So when God confronted Adam about his sin, Adam immediately admitted to squirm out of his responsibility by saying, "It's not my fault." Di daw niya kasalanan, no? Nang harapin ng Diyos si Adan tungkol sa kanyang kasalanan, agad na sinubukan ni Adan na kumawala sa kanyang responsibilidad sa pagsasabing, "Hindi ko kasalanan." Sabi yung gano'n. Hindi niya daw kasalanan. Kasi nga, tinempt siya ni Eve. So, ang ginagawa niya, pinapasa niya kay Eve yung responsibility, no, ng kasalanan. So, the next thing is, the woman you gave me, do it. Adam, in an eerie prefigurating of modern society, claimed not to be responsible for his behavior because, as he saw it, he was the victim. Yan. So, ang akala ni Adan, biktima lang siya. Yan. Gawa ng babaeng ibinigay mo sa akin, sabi niya sa ama natin, no? Gawa ng babaeng ibinigay mo sa akin, sabi niya gano'n. Si Adan, sa isang nakakatakot na prefigurating na modernong lipunan, ay ipinahayag na hindi siya mananagot sa kanyang pag-uugali dahil tulad ng nakita niya, siya ang biktima. Yan. So, minsan, parang hindi natin iniingatan yung mga bagay na mahalaga sa atin, di ba? So, yun nga, halimbawa, imbis na halimbawa na lang, meron kang alaga, di ba? Tapos yung alaga mo, hindi mo, pinapakawalan mo. Ini-expect mo na babalik na lang siya. Pero dapat, may certain time na hahanapin mo rin siya. Hindi maaring hahayaan mo na lang siya na hintayin siyang umuwi, di ba? Kahit ako, kahit yung iba naman dyan, kahit yung mga kapitbahay ko dito, pag naglalabas sila ng alagaan naming hayop, aso,
sa labas para magpadumi, 'di ba? Kasi minsan yung aso ayaw natin sa loob ng bahay dumudumi. So nilalabas natin ng bahay. Pag nilalabas natin, ano bang pananagutan natin sa aso na yon? Hahayaan lang ba natin yung aso na makawala at bahala na siya kung saan siya dudumi? Natural hindi. Ang gagawin natin, babantayan natin siya, 'di ba? I-guide natin siya saan yung lupa na pwede. And also, magdala din tayo ng ano yan yung bag, yung parang pandakot mo o supot, no? Na paper bag, I mean hindi bag na bag literal Yung paper bag or supot, kung may supot kayo, 'di ba? O tapos doon yung ilalagay yung poop ng aso. Pagkatapos yung dumumi, sorry. Pagkatapos yung dumumi, dakotin nyo, doon yung ilagay. Tapos itapon sa basurahan, no? Para yun yung responsibility natin na to take care of our pets, 'di ba? Na makadumi sila na maayos, makaihi sila na maayos, and also maibalik din natin sila na maayos sa bahay. Huwag natin hayaan sila na pagalab-gala lang. Kasi sometimes pag hinahayaan natin ganun, pwedeng makadisgrasya, pwedeng makapanakit yung alaga nating aso, makakagat, or mabuli din siya ng ibang aso dahil maraming aso sa labas na minsan yung parang matatapang, parang very territorial, tapos yung aso mo alagang bahay lang, 'di ba? And nailabas mo, pinabayaan mo, iniwan mo, pagtingin mo nagkagulo-gulo na yung pala, nabuli na yung aso mo. So ingat-ingat din kasi minsan ganoon ang nangyayari na papabayaan natin yung ating alaga. So hindi natin siya nagagabayan na maayos, 'di ba? And then yun. So feeling mo pagka nabully naman yung aso mo, 'di ba? Minsan feeling mo victim ka, no? Biktima ako. Parang yung kay Adan, biktima siya. Bakit siya naging biktima? Kasi binigay lang daw sa kanya yung fruit. Hindi daw siya ang nun, kundi yung babaeng ibinigay ng Diyos. Parang ganon sa atin, no? So, yung pet mo, alaga mo, o kung ano man circumstances ang pinagdadaanan mo ngayon, and then hindi ka nag-take responsibility doon, halimbawa, hindi lang sa alaga, sa anak mo. Yung anak mo, dapat nagagabayan mo na maayos, gumagawa ng chores sa bahay, paghuhugas, o pagtatapon ng basura, pagwawalis, pagpapakain ng pet, o pagmamap, o kahit ano pa man yan. Bigyan mo ng chores yung anak mo para alam niya yung responsibility niya or yung pananagutan niya na kailangan meron din siyang gawaing bahay na gampanan or kung ano man ang inaatang sa kanya. Pero, wag naman sobra-sobra naman yung gawain siya na lang lahat ang gagawa, no? Minsan yung mga magulang nakakalimot din na wala nang pahinga yung anak nila. Kasi meron mga bata diyan na parang ano ba yan, yung kanta ni, di ba? Yung kanta ni Freddy Aguilar, ako ang nakikita, ako nasisisi, di ba? Parang gano'n. Parang lahat na lang sa kanya bumibigay. Siya na lang. Napapagod din yung tao. So, dapat, tayo, tulungan, di ba? Hindi yung puro anak mo, ay masipag naman anak ko, kaya niya yan. O, kaya niya magtrabaho sa labas, o pag uwi ng bahay, o kaya niya magluto pa, kasi masipag naman niya, kaya niya yan. O, siya pa maglinis ng bahay, o siya pa magpakain ng alaga, o uutos-utosan mo pa, o tatapon niya pa basura. Parang, kung kaya din naman natin tumulong, huwag natin lahat iasa sa tao. Kasi minsan ng tao may hangganan lang din. Napapagod din sila. Lalo na yung mga kasamang bahay natin, yung mga helper po natin. If we can help them, tulungan din natin. Natutuwa nga ako kasi minsan nakikita ko sa social media, merong mga artists, no? Mga artista na hindi nila hinahayaan na solely yung kasambahay o helper nila ang gagalaw sa bahay. Meron talagang iba na sila talaga mag-isa nag-aalaga ng anak nila, sila talaga nag-aasikaso ng mga bata. Alam mo yun, kasi pag lumaki din yung mga bata, ang maganda din nun, mas close sa nanay, di ba? Mas close sa ina nila, mas close sila kaysa sa yaya. Kaysa naman yung bata lumaki close sa yaya pero sa magulang hindi, di ba? So maganda din yung part na yon para sa akin sa tingin ko. Yan. So yun. Blaming or end game natin to, no? Or blaming another. Yan. So yun yung nakita ni Adan, no? Feeling niya biktima siya. Feeling niya biktima siya kasi
bibinigay lang daw sa kanya yon. So, yun yung dahilan niya. So, panahon pa ni Adan, magaling na talaga, marunong na yung tao, yung humankind na isisi yung mga bagay sa iba para nga naman hindi sila yung makitang may mali. Pero minsan, isipin din natin, tignan din natin sa sarili, responsibility ko ba yun? Na palakihin na maayos yung mga anak ko? Responsibilidad ko ba na matutulog sa gabi, ilalak ko ba yung bahay o iiwan ko lang bukas? Responsibility ko ba na maglilinis ng kanal namin o ng front ng bahay namin, 'di ba? Responsibility ko ba yung mga ganon, 'di ba? So, kung ano yung pananagutan mo, yun ang yun ang dapat mong gampanan. At kung nagkakamali ka at hindi mo nagagampanan, then syempre, hihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, no? Of course, Adam was responsible and was subject to God's judgment. When you have sinned against God, accept responsibility for your behavior and confess your sin. Ayan na, no? Andito na tayo. Syempre si Adan ay may pananagutan at napailalim sa paghatol ng Diyos. Yan, judgment na. Kapag nagkasala ka laban sa Diyos, tanggapin ang responsibilidad para sa iyong pag-uugali at aminin ang iyong kasalanan. No? Minsan, ito yung pinakamahirap kasi ito yung parang nagko-contradict sa sa pakiramdam mo, no? Kasi kailangan mong i-admit daw, 'di ba? Bukod sa kailangan mong i-admit kasi yung judgment din ni God, darating yan pag hindi mo tinanggap yung responsibilidad mo sa mga kilos at pag-uugali na dapat inaamin mo na iyong kasalanan. Halimbawa, ito ang dami nating example, no? Halimbawa, sa magkaibigan, may usapan kayo na sa ganitong araw, sa ganitong oras, magkikita tayo. Diba? So, alam mo yung responsibility mo. Kasi that day, that time, may usapan kayo, magkikita kayo kasi pupunta kayo sa either birthday party or any gathering, no? And then, at such time, bigla na lang, hindi dumating yung kaibigan mo. Diba? Bukod doon, hindi siya dumating, wala siyang reply, wala siyang text na ini-inform ka o tawag man lang na, Mare, sorry, hindi ako makakapunta sa usapan natin, ganyan. Pero ikaw naman, dali-dali kang pumunta kasi ang alam mo, usapan nyo, magkikita kayo, di ba? Kaya kahapon kayo usapan nyo after a day or magkikita kayo. Pero hindi siya nag-show up, walang text, walang tawag. Diba? So, yung responsibility mo, dapat mag-i-inform ka dun sa tao, ano ba nangyari? Karoon ba sila ng emergency? Ano ba nangyari? Ba't walang reply, walang text? Ano ba? Diba? Parang gano'n. So, ikaw na hindi sisipot, you have to take action din also na magsabi at mag-inform na na hindi ka pala makakapunta para yung tao naman hindi naghihintay, 'di ba? So with that, syempre nagkakasala ka sa Panginoon kasi nagpahintay ka ng tao tapos hindi ka pala sisipot, 'di ba? Yun yung pinakamababang form. Halimbawa sa sa mag-partner o sa mag-asawa, no? Alam mo nagkasala ka sa partner mo. Halimbawa. And yung pagkakasala mo yun, hindi mo siya maitatago, totoo lang. Kasi kahit sabihin mo na wala naman nakakaalam ng ginawa ko, wala naman nakakita ng ginawa ko, diba? Wala naman ako ibang pinagsabihan ng ginawa namin, parang ganon. O nagkutsambahan ba kayo or anong anything na ginawa nyo na against, alam nyong mali at against God. Na alam nyong nagkakasala kayo at nagawa nyo yung pagkakasala nyo, kailangan mong i-take yung responsibilidad na yon, yung pananagutan na yon. Kasi magiging subject yon sa judgment ni God, 'di ba? Yun ang magiging magiging pananagutan mo na kailangan ayusin mo to. Kailangan
i-confess mo tong mga kasalanan mo na to sa Panginoon. 'Di ba? Hindi mo siya yan matatago. Hindi mo pwedeng sabihin na wala naman nakakaalam, dalawa lang kami gumawa nun. Wala namang kasi kami lang nakakaalam nun, ganyan. Hindi mo maaari. Lahat ng bagay nakikita ng Panginoon. Pag alam mong mali, alam mo nagkasala ka sa asawa mo, 'di ba? Ihingi mo ng tawad yan sa Diyos. Kasi patatawarin ka naman niya. Pero make sure na pag humihingi tayo ng tawad, 'di ba? Lagi ko sinasabi 'to. Even sa ibang topic natin, pag humingi tayo ng tawad, make sure lang talaga na tutuparin mo. 'Di ba? Huwag na yung, Panginoon, patawarin niyo lang ako dito. Huwag po sana ako iwanan ng asawa ko. Tapos, para buo pa rin yung pamilya namin. Promise po, hindi ko na po uulitin. May ganun, di ba? May ganun, promise po, Panginoon, hindi ko na po uulitin. May ganun, no? Tapos, after a few months, or after nagbago na naman. Inulit na naman yung kasalanan niya, no? So, ibig sabihin, yung temptation, hindi niya maiwas-iwasan, di ba? O siya mismo gumagawa nung mga moves na para mag-tempt ng tao, hindi niya matanggal-tanggal sa sarili niya. So yun, kailangan mo talagang ihingi ng tawad sa Panginoon yun. Idulog mo, Papa God, ayoko na po tong temptation na to. Ayoko po tong masarap at magandang ubas na to. Ilayo niyo po siya sa akin, di ba? Kasi syempre, mahirap po talaga pagka na-tempt tayo. At pag na-tempt tayo, kailangan po talagang humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Yun po yung pinakamahalaga. Humingi po kayo ng tawad sa Panginoon, sa taong nagkasala po kayo. At pilitin niyo pong baguhin yung inyong pag-uugali, yung inyong totoong dapat maramdaman. Yan po. Huwag po nating hayaan na patuloy tayong mamuhay sa makamundong mga bagay. Yan po. Maybe may it be lust or kahit ano pa po yan, or addiction, 'di ba? Huwag po natin hayaan na magpatuloy si Satanas sa kanyang mga gawain at magtagumpay siya. Tandaan niyo po, pag nagkakasala tayo, nagkakasala tayo sa Panginoon at hindi tayo humihingi ng tawad. Yung soul natin ang nanganganib po. Yun po ang kayang makuha ng demonyo, ng evil. Kaya yun po yung dapat ingatan natin. Alam natin mali ginagawa natin, magbago tayo. 'Di ba? Ang hirap gawin, humingi ka ng strength kay God. Papa God, ang hirap kong iwanan to, mahal ko na rin siya eh. Mas mahal ko na siya sa asawa ko. Humingi ka ng, kalakasan sa Panginoon na tulungan ka na, na mabitawan mo na yung, dahil alam mo namang mali, di ba? Mabitawan mo na yung dapat hindi mo ginagawa. If you deny your responsibilities, blaming others instead, you cannot experience God's forgiveness. And without forgiveness, there is only judgment. Yan na nga, di ba? Ito yung mahirap, yung judgment na. Kung itatanggi mo ang iyong pananagutan, di ba? Sa pamilya mo, sa kasalanan mo, sa nagawa mong mali, sisihin ang iba sa halip ay hindi mo maranasan ang pagpapatawad ng Diyos. At kung wala kang kapatawaran, mayroon lamang Kung walang kapatawaran, meron lang paghahatol or paghatol. So, dito nag-e-end ang ating discussion, no? Yan. So, malinaw na sa discussion natin, no? Anong responsibilities mo, anong pananagutan mo with God, with your family, with your spouse, with your loved ones, with your neighbors. Make sure na magampanan mo yun ng tama. Kasi yun yung pananagutan mo. Also, if we have committed mistakes, hingi natin ng tawad. Diba? Hindi naman masamang humingi ng tawad eh. Ang masama, yung humingi ka ng tawad at paulit-ulit mo pa rin ginagawa yung maling yun. Ilang beses ba tayo papatawarin ng Panginoon? Diba? Napapatawad niya tayo, pero wag nating sagarin yung pagpapatawad niya. Diba? Lagi naman siyang nandyan para magpatawad sa atin. Huwag mo isipin na ang dumi-dumi ko na po, hindi na po ako mapapatawad ng Panginoon. Napakarami ko na pong pinatay, hindi na po ako mapapatawad ng Panginoon. Sukdulan na po yung kasalanan ko. Dami ko na pong bahay na pinasok, akit bahay lang, no? Hindi na po ako mapapatawad ng Panginoon.
So, lahat yun, lahat ng kasalanan mo, kahit ano pa yan, idulog mo sa Kanya. Wala naman pong ibang magpapatawad sa inyo. Ha? Bukod doon sa nagawa nyo ng kasalanan, yun taong yun. At ang Panginoon lang talaga. Number one ang Panginoon. Siya po ang magpapatawad sa inyo. Magbibigay sa inyo ng peace of mind. Diba? Yung burden na daladala mo, yung bigat, diba? Na daladala mo, mawawala yan. Tatanggalin niya. Diba? Kaysa naman daladala mo lagi, bakit hindi mo ilapit sa Kanya? Kung wala kang Panginoon, ngayon matuto ka ng magdasal. Matuto ka ng makiusap. Sabi mo, Lord God, Papa God, ayaw ko na po itong burden na to. Ayaw ko po itong dinadala na to. Tanggalin niyo po to sa akin. Kasi hindi ko po kaya kung wala yung tulong niyo. Ayaw ko po itong addiction ko na to. Gusto ko po tanggalin niyo, Panginoon. Kasi ayaw ko na po magkasala pa. Ganon. Hindi mo ng tawad. Sige. So, hindi ko na patatagalin masyado. Let's pray na, no? So, Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles by your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shattered, and stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Isaiah chapter 38, verse 16 to 17 says that, Lord, by such things people live, and my spirit finds life in them too. You restore me to health and let me live. Surely it was for your benefit that I suffer such anguish. In your love, you have kept me from the pit of destruction. You have put all my sins behind your back. Lord, please heal every sick and anxious heart. Give them divine strength. Heal every broken heart, Lord. There is no one who has the power to heal except you. Psalms 34 verse 9 says that the righteous person may have many troubles, but the Lord deliver him from them all. Keep them safe under your protection. You are a great healer. Send forth your word and heal every wearied heart. Na po, sundan niyo po ako ha. Ama, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Sa lahat ng hindi ko nagawa, sa lahat ng mali ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. Thank you sa mga sumabay sa ating prayer, no? Sana nakatulong po tong ating pagdadasal sa inyo at nabigyan kayo ng kaluwalhatian sa mga agam-agam at iniisip ninyo. And also, yung healing po ng prayer natin na matanggap nyo po. Just believe. Maniwala kayo. Sabi nga, if you believe, even if as small as a mustard seed, mabibigay sa atin ang hinihiling na healing ng Panginoon. Kahit ano pa man yan. So, yun. And also, if you have time po na makapagbasa-basa ng Bible, basa kayo tuwing umaga, kahit papano, konti-konti, para kahit papano po may natututunan tayo. At don't neglect our, naging topic namin sa church last week. Don't neglect daw natin, sabi ng pastor namin, no? Don't neglect our devotion or our fellowship with God. So, patuloy po tayong magsimba. Patuloy po tayong manalangin, humingi ng gabay sa Panginoon sa araw-araw nating gawain. Paggising sa umaga, magpasalamat na po tayo sa lahat ng ating ayan, medyo windy, no? Pagising sa umaga, magpasalamat na tayo sa lahat ng biyayang natatanggap natin at sa bagong buhay na meron tayo. At thank you, Panginoon, dahil continuously, kahit pa paano, dati naputol tayo mag-vlog, at least ngayon nakakapag-vlog po tayo ulit. Also, sa mga kailangan po nitong messages itong vlog natin na to, itong message natin na to, please share naman po sa mga taong nangangailangan para po makatulong din po sa kanila. Ayan. So, hindi ko na po patatagalin to till our next video. Ciao!